Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Hebrews 12:1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So, pansinin po natin, napakahalaga po nito dahil marami pong nakatingin sa atin. At sa isang kasalanan lang, yun pong biset, tayo po ay napapatigil sa paglakad na pasulong at tayo po ay humihinto. At doon sa ating pagtigil, medyo naaantala po yung ating paglalakbay. Kaya nga pag nasiraan ang anumang pyesa ng bus, so yung 8 oras na nakatakdang paglalakbay nagiging depende sa mahusay na mekaniko at nakalaang pyesang ipapalit. Kaya kung ang pyesa ay bibilhin pa sa Amerika, buwan po yun bago i-repair. Kaya kung atin pong unawain, yun pong word na biset ay pagtigil o pananatili dun sa kalagayan. Kaya nga ang ating dapat nagawain, not to offend God and not to offend men. Huwag nating bigyan ng ano po ba ang offend? Nasaktan. Sumama ang loob. Sumasama ba ang loob ng Diyos? I believe so. Dahil ang Diyos ay may damdamin. Kaya nga ang sabi ng Biblia, grieve not. And grieving is an emotion, a feeling. Anger is a feeling, an emotion. Kaya ba'y naniniwala na nagagalit din ang Diyos? At dahil tayo naniniwala sa salita ng Diyos, kaya ganun ang ating istriktong paggalang sa Diyos. Kaya nga, unawain nating mabuti. Ang titulo po ng mensahe galing dito sa talatang ito ay, ito po ang mensahe, Need Block Vision. Ang pangangailangan o ang kailangan ang humahadlang sa pangitain. Kung ako po'y nakatingin doon at naalaala ko yung naruroon at naalaala ko yung nasa paligid, makakalimutan ko po yung nasa unahan. Kaya kung atin pong titingnan, what is the vision? At ang sabi po ng verse 2 ng Hebrews 12, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Atin pong unawaing mabuti. The vision is Jesus Christ. Need block the vision. Nung makita ni Pedro na si Jesucristo'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, nagalak si Pedro. Sobra ang kaniyang hangarin na makalakad din.
Kailangan magkaroon siya ng karanasan na nakikita niyang ginagawa ng Panginoon. Panginoon, utusan mo po ako, bid me to walk. So utusan mo akong lumakad at ako'y lalakad. So sabi ng Panginoon, come. At lumakad si Pedro. Pero ilang hakbang lang lumubog. Bakit? Na wala yung kanyang tingin kay Jesus. Fear blocked his vision. Bagamat ang kanyang mata marahil ay nakatingin kay Jesus, pero hindi ang kanyang isipan. Hindi ang kanyang tenga. Sapagkat ang pagtingin sa pangitain ay buong pagkataon natin, buong damdamin, buong emosyon, buong pandinig, buong mata, ay nakatingin dapat ay sa pangitain. Kaya kung papansinin po natin, may dalawang bagay ditong napakahalaga. So, our vision is Jesus. And we entered into a race. Tayo po'y pumasok sa isang takbuhin. At ang takbuhin ito ay patungo kay Jesus. Siya po ay dumating at nabayubay sa krus at namatay at nabuhay na maguli at umakyat sa langit at muling babalik. So ano ang ating nilahukang gawain? Na tayo'y makapagpatuloy hanggang sa ating pakikipagtagpo sa Panginoon doon sa ulap. At sa verse 1, meron po dong ipinakita. At ang sabi po dito, let us run with patience the race that is set before us. There is a race set in front of us. And what is that race? Ano po yung takbuhin yon na inilagay sa ating harapan? At ang takbuhin yon ay magagampanan natin at maisasagawa lamang natin sa pamamagitan ng pananalig. At yung pananalig na yon ay hindi atin, kundi sa Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ang may author, may akda at magtatapos sa pananalig. The author and finisher of our faiths. It is no longer I that live, but Jesus liveth in me, and the life that I now live in the flesh, I live by the faith. So it's the faith of Jesus, it's the joy of Jesus, it's the love of Jesus all the way. Not of us. Kaya nga merong itinakda na ating titingnan at kailangang tayo'y maglakbay na may pagtitiis. Hello? Pagtitiisan natin yung ating takbuhin. Pagtitiisan natin yung ating lakbayin. Hindi ka dapat mainip. Basta kung pupunta ka ng Davao at ikaw ay nagroro, kahit gaano katagal ang iyong paglalakbay, basta tinitiyak ng bus company na ikay ihahatid sa Davao City. Pero pag nagsabi ang pag-asa, bagamat ito'y pag-asa, pag minsan nawawala ng pag-asa dahil sa bagyong biglang dumarating. Kaya maaantala ang paglalakbay. Babalik ba yung naglalakbay papuntang Maynila? Nandun na sa 3 oras na lamang ay nasa Davao, hindi siya babalik ng Maynila. Dahil mas malayo yung pagbalik, magtitiyaga siya at maghihintay. At ang isang taong mapaghintay at mapagtiis ay ganap. A patient person is perfect. Nakukuha niyo po? Kaya nga ang himalang pagpapala sa atin ay pagkamatiisin. At ang pagiging matiisin ay bigay at kaloob ng banal na Espiritu. At pag tayo ay nagpatuloy na matiisin sa bawat takbuhin ng yugto-yugtong paglalakbay natin, nagkakaroon tayo ng karanasan. At sa ating karanasan, tayo tumitibay, tayo tumatatag, at tayo nagiging maligaya
na malayo pa man tayo doon sa katapusan ng ating takbuhin, alam nating tayo ay darating doon. Kaya nga po ang hadlang ay yung ating kailangan. Sapagkat laging tandaan natin, alam ng Diyos ang iyo at aking kailangan. Alam ito ng Diyos, matalino ang Diyos kaysa sa atin. At ang hinihintay lang niya is our demonstration of our faithfulness and complete trust on Him. Yun lang ang gusto niyang makita sa atin, yung ating pagpapatuloy na tapat na nagtitiwala sa Kanya kahit hindi natin maipaliwanag yung di natin maunawang nangyayari. Amen po ba? Kaya ikaw ay magiging matibay at matatag. At ito pong race that is set before us, ito po'y para sa atin. Pero sa Panginoong Hesukristo, sa verse 2, at ang sabi po dito, the joy that was set before Him. Hello? Yung galak na itinakda sa Kanyang harapan. So ano yung galak na nakikita niya sa Kanyang harapan? Si Jesus meron din tinitingnan. Amen po ba? So tayo, meron din tinitingnan. Tayo papunta kay Jesus. Si Jesus naman ay papunta sa Kanyang Ama. Hello? Kaya pag nakadating tayo kay Jesus, kasama niya tayo sa piling ng Kanyang Ama. Kaya doon sa takbuhin ni Jesus, siya'y nabuhay na nasa kagalakan. Endured the cross. Kanyang binata ang krus. At kanyang hindi niya pinahalagahan ang kahihiyan. So nagbata siya sa krus at hindi niya alintana ang kahihiyan. Need block the vision. So tayo po ay gusto natin ay maganda ang marinig natin sa ating paligid. Ay, ang galing niyan. Husay niyan. Mabait yan. We need praises from men. At nawawala ang ating paningin doon sa pangitain. Dahil nag-i-enjoy tayo doon sa naririnig natin. Ang galing niyang mangaral. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ako nangaral sa pamamagitan ng nakararahuyong salita. Nangaral ako at ang ipinangaral ko ay ang krus ng Panginoong Hesukristo. It is not me, it's Jesus. Ang sabi ni John the Baptist, let Him increase and let me decrease. Kaya kung may natatanggap pa rin tayong mga papuri, paghanga, well, tanggapin natin, pero sabihin natin ito'y dahil kay Jesus. Hindi dahil sa akin. Dahil ang Diyos, naku, mapanibuguin po yan. Naniniwala ba kayong siloso ang Diyos? Exodus 20 verse 5. Hindi po tayo naghahaka. Hindi po tayo nagbabaka sakali. Thou shalt not bow down thyself on them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Kaya kapag ang kanyang bayan ay may ibang Diyos, yun ay pagpapakitang namumuhi sila sa Diyos. Mapanibuguin ang Diyos. Dahil gusto ng Diyos siya lang ang ating iibigin. Ayaw niya na may kaagaw sa ating puso. At ang kaagaw ng Diyos sa ating puso ay ang ating sarili. We love self. We are self-indulgent at times. Makasarili tayo, may mga pagkakataon. Kaya pag sumasama pa ang loob natin, pag tayo itinutuwid ng hayagan, ibig sabihin buhay ka pa. Pero kung natatanggap mo ang instantaneous na rebuke, ibig sabihin mature ka na sa iyong pakikipag-ibigan sa Diyos. Dahil hindi tayo itutuwid
kung walang dapat ituwid. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, may inilagay sa atin harapan na takbuhin. At merong nanunood sa atin. Meron pong nanunood sa atin. Sino po kaya yung mga nanunood na yon? Meron ba kayong hinagap o palagay doon sa mga nanunood sa atin? So, cloud of witnesses that compass us about. Saan po nandun ang ulap? Sa lupa o sa itaas? So, kung papansinin po natin, cloud of witnesses, ulap ng mga saksi. Wow! Kayo po ba'y naniniwala na may buhay sa langit? Sa isang makasalanang nagbalik loob sa Diyos, ano ang nangyayari sa buong langit? Nagkakagalakan ang mga anghel. So, sino ang cloud of witnesses? Mga anghel. Tens of thousands and 10,000 times 10,000. Yan, napakaraming nagnunood sa atin. Amen? Ngayon, natin pong unawaing mabuti. Kaya napakahalaga po na ikaw ay maalab sa salita ng Diyos. Para hindi po tayo magbakasakali. Dahil, alam mo, kung hindi ka maalab sa salita ng Diyos, kung ako hindi maalab sa salita ng Diyos, mangangaral ako ng mali at maliligaw kayo. Sa Job 38:2, nagsalita ang Diyos. Job 38:2. At ano kaya ang sinabi ng Diyos? Who is this that darken counsel by words without knowledge? Sino ito na nagpapadilim sa mga payo ng kanilang pananalita na wala namang kaalaman? At kung titingnan po natin, ang Diyos po'y nalungkot kay doon sa mga tatlong kaibigan ni Job sa Job 42. Tingnan po natin sa verse 5 ng Job 42. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eyes seeth thee. So, si Job po'y tuwan-tuwa, naririnig na lang niya ang Diyos, pero ngayon, nagpakita ang Diyos sa kanya, at siya'y galak na galak. At ano po ang sabi sa verse 6? Wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. So, siya po ay nagsising lubusan. At siya po'y humingi ng kapatawaran. At sa anong paraan siya nagsisi? Nagputong siya ng alikabok at ng abo at nagsuot siya ng saklot. Ano po yung pagsisisi? In fasting, he afflicted his soul. And then ano po ang verse 7? And it was so that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against thee and against thy two friends, for you have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job hath. So, hinatulan, inirebuke ng Diyos si Eliphaz sapagkat sila'y nagpayo, yung tatlong magkakaibigan, ng hindi totoo sa Diyos. At si Job, ang kanyang pananalita, ay ang katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya yung lahat ng ninakaw ng diablo kay Job, ibinalik ng Diyos ng doble. Amen po ba? Kaya nga, unawain po nating mabuti. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam natin ng pera. Alam ng Diyos na kailangan natin ng pera. Sino po rito ang hindi kailangan ng pera? So we need money. Hindi naman po tamang sasabihin mo, Pastor, hindi ko naman kailangan masyado ang pera dahil ako'y matanda na. Kahit matanda na ang tao, kailangan pa rin niya ang pera.
Dahil nakikinig ang Diyos, mabutit ang Diyos, ay hindi katulad ng tao. Ay, hindi mo pala kailangan ng pera, matanda ka na. O sige, pera, huwag ka nang darating sa buhay niya. Mabuti hindi ganun ang Diyos. Nakukuha mo. Kaya nga kung ayaw ng tao ng pagpapala, ang pagpapala hindi darating sa kanya. Pero kung ang tao ay humihingi ng pagpapala, dadaloy sa kanya ang pagpapala sa iba't ibang kaparaanan dahil ang pinagmumulahan ng pagpapala ay ang Diyos. Sabihin mo, kailangan ko ang pera. Alam ng Diyos ang lahat ng aking kailangan. Kaya itutustos ng Diyos yung lahat ng ating kailangan, pero huwag kang tutuon sa iyong kailangan. Ikaw ay titingin sa kailangan ng Diyos. So if you attend and is concerned of the need of God, then God will attend and be concerned in your need. And what is the need of God? Witnesses. Or should I say, sino ang kailangan ng Diyos? Ikaw at ako para sumaksi sa kanyang kadakilaan. Amen po ba? So we are witnesses sa Old Testament, witnesses of Jehovah, sa New Testament, witnesses of Jesus Christ. So Jehovah need witnesses, Jesus Christ need witnesses. And reconciliators. So attend to the need of God and He will provide. Once you started to attend to the need of God. Eh, sabi nga ng Panginoon, napakalawak at hinugna ang anihin. Tumawag kayo sa may-ari ng anihin at humingi kayo na magpadala siya ng gagapas. Hindi ho pwedeng tayo magtuturo. O ikaw maggagapas ka, hindi ho. Hihilingin natin sa Diyos iyong ipadadala niyang mag-aani. Payag po ba kayo na ang Diyos ang magpapadala ng mag-aani? Sapagkat kung titingnan po natin, nalungkot ang Panginoon dahil nakita niya ang buong daigdig na walang pastol. So the world need shepherding. Ano po ang ibig sabihin ng shepherding? Ang daigdig ay nangangailangan ng mga magpapastol sa kanila sapagkat ang buong lupa ay malawak na anihin. Kapag tayo po ay tumalima sa ibig ng Panginoon, laging tandaan mo po, yung ating talento, yung ating propesyon, yung ating bukasyon, yun pong lahat pag iniugnay mo sa ipinagagawa ng Diyos, hindi ka po magkukulang hanggang sa apo mo sa talampakan. Once you started to line up with the wishes of God, magsisimula pong dumaloy ang mga biyaya at pagpapala 10 ng iyong sambahayan. Sabi nga po sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Tingnan po natin sandali, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. So atin pong pansinin ang combined calling ng simbahan. We are kings and priests. At ang atin pong katungkulan bilang saserdote, kailangan pong tayo nakikinig lagi sa Diyos. Kailangan pong tayo'y laging nagbabasa ng Biblia. Binabasa mo ba ang iyong Biblia? You are priest. At mula sa bibig ng mga saserdote, kukunin ang katotohanan. Amen po ba? And because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. So, from where is the knowledge that we shall get from the law of God? Saan nandun ang kaalaman? Nasa batas ng Diyos o salita ng Diyos. Kaya pansinin po natin, mangmang po tayo. Pero ang panlunas sa kamangmangan ay pagsunod sa salita ng Diyos. So pansinin po natin, my people are destroyed for lack of knowledge. And the lack of knowledge is caused by rejecting knowledge.
Bakit po kulang ng karunungan ng kanyang bayan? Dahil kanila pong itinatwa ang kaalaman. At sa paanong paraan nila tinalikdan ang kaalaman? Hindi nila binabasa ang batas. Kung hindi mo binabasa ang Biblia, you are rejecting knowledge. And if we reject knowledge, then we shall lack knowledge. And when we lack knowledge, isinumpa natin ang ating mga susunod na lahi. Kaya kapag tayo po'y nag-alam sa Diyos at sa Kanyang salita, inaalis natin ang sumpa sa buo nating lahi at sa mga susunod na lahi. Kaya ikaw po'y may pananagutan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, naranasan ni David ang kapangyarihan at naranasan ng mga sumunod na lahi ang mga biyaya at pagpapala. Nakukuha niyo po? Kaya kapag ako'y nagtapat, mararanasan ng aking anak at kanilang mga anak ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Ganun lamang pong kasimple ang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Yes, God know very well. Kailangan natin ang pera. Alam ito ng Diyos. Pero kapag ang hinangad ng tao ay pera, dalawang bagay ang mangyayari sa kanya, the twin evil of greed and worry. Worry. Dahil kapag ang tao ay nakasentro ay sa pera, siya po ay magiging sakim at gusto niya ay laging pera.
the love of money is the root of all evil. Ang pera po'y maganda sapagkat gusto ng Diyos na marami kang pera. Gusto niya na ikay mayaman. Pero wag nating paglilingkuran ang pera sapagkat malupit na Panginoon ng pera, uubusin ang iyong kalusugan ng pera. Hindi ka bibigyan ng pagtulog ng pera. Kaya kailangang maging maalab tayo sa Diyos para ang pera ay sumunod sa atin. Hello? Nakukuha niyo po? Kaya nga pag naalala ko ang sinabi nung Hall of Famer na football star, ang sabi niya yung natipong kong yaman, hindi kayang tustusan itong ministeryo ko ng pagdadalang ng mabuting balita sa buong daigdig. Kaya ang sabi niya, kailangan mabuhay ako sa pananalig. Kailangan mabuhay ako sa pagtitiwala sa Diyos para magampanan ko ang gampanin ng pagkatawag niya sa akin. Kaya nga po ating unawain, magpakaalam po tayo sa Diyos, bahala ang Diyos doon sa ating kailangan. Naunawa po niyo yung bahala ang Diyos doon sa ating kailangan. Na ang Diyos, ang sabi ng Panginoon mismo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So, when you are seeker of His kingdom and His righteousness, then God will add to you money, achievement, award, rewards, additional lang po yun. At hindi lalaki ang ating ulo sapagkat ang prioridad natin ay ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katwiran. Kaya napakahalaga po na makita natin ang uri ng buhay na dapat nating ipamuhay. Dalawang hiwaga ang nais kong ipakita sa inyo. Alam niyo po ba ang Bride of Christ? Kung titingnan po natin, ang unang kasagutan, who is the Bride of Christ? The church. Tama po yun. Pero may ikalawang katanungan, who is the Bride of Christ? The city of Jerusalem. At kung titingnan po natin ang Old and New Testament, ang sentro ng Old Testament ay ang house of God. Ang temple of God doon po sa Jerusalem. Pero sa bagong tipan, ang sentro po ng mga Kristiyano ay si Hesus Kristo. Kung sa lumang tipay ang templo, sa bagong tipay si Hesus Kristo. Pag sinabing sentro, ang ibig sabihin, dun ka susukat. Pag sinabing sentro, hindi ka gagawa ng hiwalay sa Kanya. Nakukuha niyo po? Naalaala ko, kapag wala kang kompas, kumuha ka lang ng pako at talian mo ng leading string. At talian mo rin yung lapis. Kung magsukat ka sa ruler, halimbawa, ay 10 inches in diameter. Kunin mo yung gitna. Ano ang sentro ng 10 inches? 5. So sumukat ka ng haba ng string at itali mo dun sa pako yung isang end at itali mo sa lapis yung ikalawang end at bagtingin mo yun at iikot mo pag sinukat mo 10 inches yung diameter. At pansinin po natin kung sentro ng iyong buhay sa Hesus Kristo, hindi ka lalayo kay Hesus Kristo sapagkat dun ka nasa paligid ni Hesus Kristo, kaya hindi ka magkukulang, makakatulog ka ng mahimbing, hindi ka matatakot sa kirot sa katawan sapagkat alam mo that Jesus is the center of your life. Glory. Hindi ka rin matatakot sa iniuutos niya because I heart after God's own heart. Hindi ka takot. Pag sinabing kumuha ka ng telebisyon, hindi ka matatakot. You know why? Because you are connected to the center of your life and the center of your life ang bahala sa iyong provision. Do not allow the
need of the dream to block your vision. Huwag mong hahayaan na ang malaking bayaran mo ang humadlang sa pangitain. As long as nakasentro ka kay Hesus Kristo, isang araw, magbubukas ang lahat ng pintuan at lahat ng iyong bayaran ay babayaran ng Panginoon. He is looking for a faithful spirit. Nag-aabang po ang Diyos kung tayo'y tuloy-tuloy na magtitiwala sa Kanya. By ourselves, hindi po natin magagawa yan. It's not by might. It's not by power. It's by my Spirit, saith the Lord. Without me, sabi ni Jesus, you can not do anything. Apart from me, you are nothing. Pinaniniwalaan ko po yan. Kaya I need Jesus every day. I need Jesus every single microsecond. If ever there is a smallest unit of time, kahit napakaliit na, sabi ko, Panginoon, dito sa micro 1 second, wag mo akong pababayaan. Because I cannot trust myself. Hindi ko pwedeng pagtiwalaan ang aking sarili dahil lalaki ang aking ulo. Hindi ako pwedeng umasa sa pera sapagkat baka ako ay tumingin sa tao na baka ang aking tingin sa tao ay pera sila. I need money, yes. But for that need to be provided for, I have to center on the source of the supply all of my need. And who is the source? Jesus Christ. Kaya nga po, hindi ka matatakot sa gastusin. Tinawag ka ng Diyos, nababalam ang tustos, pero basta laging tandaan mo, lubos na itutustos niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang gawain. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga, tuloy-tuloy po tayo. So the race is set before me as the joy is set before Jesus. So His joy is nothing and no one but His Father. And our joy must be nothing and no one but Jesus. Looking unto Jesus, the author. Siya lamang po ang pagbubuhatan ng grasya. Siya lamang po ang katotohanan. At siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng lahat ng probisyon. Pray to the Father in my name. Until now, you have not prayed yet. Pray to my Father in my name, and He will give it you. If you abide in me, and my words abide in you, you can ask anything you wish, and it shall be done unto you. So, atin pong tingnan, ano kaya yung pangitain? Si Abraham ay may pangitain. Ano kaya yung pangitain ni Abraham? Alam niyo po ba ang pangitain ni Abraham? At kung titingnan po natin yung pangitain ni Abraham, ito po ay ang tungkol sa isang lungsod. Tingnan po natin sa Hebrews chapter 12. At dito makikita natin yung pangitain ni Amang Abraham, at itong pangitain ito ay isang lungsod sa Hebrews 11:10. Tingnan po natin ang pangitain ni Amang Abraham sa Hebrews 11:10. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. So saan nakatingin si Abraham? Sa sinabi ng Diyos na dadalhin kita sa isang lungsod na hindi ginawa ng tao. And then sa verse 15, ano ang sabi doon? And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. So ating pansinin po, tayo po'y Pilipino at tayo nasa Pilipinas, pero po tayo naglalakbay patungo sa isang lungsod, glory, na hindi itinayo ng sino mang tao. Sino kaya ang nagtayo? Sa verse 16, kailangan makita natin yung nagtayo. At ang sabi po dito, but now they desire a better country that is an heavenly.
So ano raw ang ating bansang pinupuntahan? Heavenly country. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. There is a city that is prepared in heaven. Yun po yung ating hinihintay. At sa ating paghihintay, makapagtitiis tayo kapag tayo ay may kakayahan. Sa verse 27, kailangan may kakayahan ka dito. At ang sabi po dito, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the kings, for he endured as seeing him who is invisible. Wow! So faith is seeing the invisible God. So faith is believing the incredible Word of God. Nakukuha niyo po? And faith is doing the impossible. Kaya pag inawit mo, nothing is impossible. Dapat buhay mo yan. Because for you, nothing is impossible for you. Pero kailangang buhay mo yan. Amen po ba? Kailangang buhay natin yan. Kaya nga, unawain nating mabuti, Jesus is the author and the finisher of faith, and our victory is by our faith. Amen po ba? Sa pananalig natin sa Diyos, we are waiting for a heavenly city. Glory. Tingnan po muna natin ang Ephesians 5. Nais kong makita ninyo ang kagandahan ng maluwalhating simbahan sa Ephesians 5:25. Ephesians 5:25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. So if I do not love Alita, I am sinning against Jesus Christ, because it is His command. Love your wife. Hindi po wife, hindi po pamunas. Ano po? Wife. Amen? Ibigin mo ang iyong asawa. Lalaki, ibigin mo ang iyong asawa. Katulad ni Kristo, na inibig niya. So, pansinin po natin, ongoing po, everyday po yung love your wives. Kay Hesus Kristo, past tense. Even as Christ also loved the church and gave himself for it. Noon pong ialay niya ang kaniyang katawan at buhay doon sa krus because he loved the church. And his love is validated and proven by himself giving his entire body and life. And there's a 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So the wife, my wife, Alita, and the church. So the church will be cleansed by washing of water by the word. So, ang simbahan, yun ay tayo. Tayo ay magiging malinis sa pamamagitan ng salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katulad ng tubig, kaya pag ikay nakikinig sa pagtuturo at pangangaral, ikaw ay naliligo sa salita ng Diyos at ikaw ay nagiging malinis sa paningin ng Panginoon. Amen po ba? At kapag ikay napaliguan ng salita ng Diyos, ikaw ay magiging banal. Sanctification through the cleansing of the Word. Kaya ang aking asawa ay magiging banal sa pamamagitan ng salita ng Diyos na aking laging tatayuan para sa kaniyang kabanalan. Sino ang may kaganapan para ang babae ay maging banal? Ang lalaking asawa ng babae. Ito po ay isang hiwaga. At ang sabi po sa verse 27, that he might present it to himself a glorious church, and having spot or wrinkle or any such things, but that it should be holy and without blemish. Para ang aking asawa ay maging karapat-dapat sa akin, kailangan siya'y aking pabanalin. Woo! Glory!
At paano ang aking asawa ay magiging banal para sa akin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang simbahan para maging banal para kay Jesus sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Kaya hindi ako pwedeng mangaral kung hindi ko pinababanal ang aking asawa. That is a mystery. Hello. Not having a spot nor wrinkle or any such things, but that it should be holy, the church, without blemish. Kaya ang unang qualification ng mga pastor at mga ngaral, mahusay siyang asawa ng kanyang asawa at mahusay siyang mga siwa sa kanyang pamilya. Kapag ang isang lingkod ng Diyos ay bulok sa pagpapamilya, hindi siya pwedeng mga siwa ng kawan ng Diyos. Pero pwede rin, aayusin muna niya ang kanyang sambahayan. Hello. Nawa yung kalungkutan ay magdala sa iyo sa kaligayahan. Sapagkat sa kalungkutan tayo naglilimi. Alam niyo yung paglilimi? So, atin pong siyasat ang ating sarili na merong layunin na maka-ayon tayo dun sa mithiin ng Panginoon. So ito po ay tungkol sa simbahan. Pero pag tungkol po sa lungsod, sa Revelation 21:9-10. So ipakikita ko naman po sa inyo, and there came unto me one of the 7 angels which had the 7 vials full of the 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. So, sa 22:17, and the Spirit and the bride say, Come, and let him that heareth say, Come, and let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely. And the Spirit and the bride say, ang Espiritu at ang babaeng asawa. Wow. So, kung papansinin po natin, the bride of Christ is Jerusalem. The bride of the Spirit is the church. Amen po ba? Kaya pansinin po natin, ito po'y hiwaga. At ito ay pinaniniwalaan. Hindi pinangangatwiranan. At ano po ang mangyayari sa atin? So, a race set before me, before you, and the joy set before Jesus Christ. What is the destination of Jesus? His Father. What is our destination? Jesus Christ. Kaya kailangan magpatuloy tayo kay Hesus Kristo, sapagkat ang banal na Espiritu, ang mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan at pinangangasiwaan ng Espiritu ng Diyos. As many as are led by the Spirit, they are children of God. Blessed are the peacemaker, they will be called children of God. Ano po ang peacemaker? Tayo po ay bridge maker, tayo po ay gap stander, tayo po ay gumagawa ng tulay para ipakipagkasundo natin ang pamilya natin sa Diyos. Ipagkasundo natin ang mga kababayan natin sa Diyos. Yun po ang bridge maker, yun po ang peacemaker. At ikaw po ay tutustusan ng Diyos sa gawain yan sapagkat yan po ay napaka-importante sa Diyos. Kaya nga, kailangan nakatingin tayo sa utos ng Diyos. Humayo ka at ipangaral ang mabuting balita. Kaya kung ikaw po ay nasa negosyo o nasa hanap buhay, kailangan ikaw po ay ilaw na nagliliwanag at asin na may alat. Kaya kailangan hindi mo po ikahiya ang iyong... Marami po kasing Kristiyano ay CIA agent. Ang mga espiya po, hindi mo yan kilala. Dahil sila gumagawa ng lahat ng paraan para hindi sila makilala. At marami po, sad to say, na mga Kristiyano na secret agent
Ayaw na sila'y malantad, na sila'y born again. Sa blessing, kasama siya sa pagdiriwang. Sa persecution, sila na lang. Hello? Kailangan pong lantad kang nagdadala ng mabuting balita. Kailangan pong lantad ka na nagdadala ng Biblia at hindi inilalagay sa brown envelope at binabalot ng plastic at inilalagay sa ilalim ng upuan ng sasakyan. Kailangang ibinabandera mo ang Biblia. Kailangang assertive ka at kailangang bold ka pag ikaw, hindi po bold ka, bold ka. Sa opisina, ikaw ang unang-una na nananalangin kahit ayaw ng boss mo. At pag lagi kang hinahadlangan ng boss mo, dalawang bagay. Ikaw ang ililipat ng Diyos sa mas malaki ang sweldo at mataas na posisyon sa ibang opisina o di kaya aalsin niya yung ayaw sa iyo. Hello? Pero kailangan mo nang magpakita ka na ikaw ay anak ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, magpakita ka mula ngayong gabi, anak ka ng Diyos. May takbuhin tayo. Amen? We are the bride of the Spirit and the city of Jerusalem, the bride of Christ. Kaya nga, kung atin pong unawain, napakaganda po ng ating pananampalataya. Itutustos ng Diyos ang lahat ng probisyon. Lahat po ng ambassador ng mga bansa, binibigyan po ng lahat ng sustento ng kanyang bansa. Mga Pilipino nating mga ambassador, nakalimusin po sila sa ibang bansa at napakalaki ng kanilang allowances. At kung unawain natin ang mga spy agents, napakalalaki po ng pondo nila at kung saan-saan ang kanilang bank account. Pero ikaw po ay lantad, ikaw po ay hayagan na saksi ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ay matutuwa sa iyo sapagkat laging tutustusan ang iyong patutuo. Laging sususugan ang iyong pagsaksi. Kaya mabuhay ka because we are surrounded by cloud of witnesses. Let us look unto Jesus. 24/7, the author and the finisher of faith. Kung paano nagtapos si Jesus, katulad niya, sasabihin natin, it is finished. Katulad ni Pablo, I fought the good fight of faith. I finished the race. I remain steadfast in the faith. Paano po tayo magtatapos sa ating sinimulan? Pananalig. Magtiwala ka sa Diyos na yung iyong kakapusan ay pansamantala. Tinitingnan lang niya kung ikaw ay magiging matiisin. At pag naabot mo na yung pagtitiis, tapos na ang iyong tiisin, kasaganaan na ang babalong. At dadaloy sa buong mong buhay, sa buong mong angkan, at makakalimutan mo na yung mga panahon ng kakapusan. Simulan mo na. Sabihin mo sa iyong katabi, simulan mo na. Manalangin tayo, O Diyos, Amang Banal. Salamat. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan at ito ay maging buhay namin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. God bless you po. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ngayon po ay nakikita ninyo ang update or progress ng ating pong Prayer Mountain Building Project sa Tayabas, Quezon. Napakalaki pa po ng ating pong kailangang halaga para matapos o makumpleto ang proyektong ito. At ang ating paniniwala sa Diyos ay walang imposible. Kaya kailangan po namin ng inyong panalangin at dagliang pagsuporta sa proyektong ito. Ano man ang halaga, magkano man ito, ang mahalaga tayo nagkakaisa na ito ay gawain ng Diyos at layunin ng Panginoon na maitaguyod ang 2,000 mananalangin na dadako sa lugar na ito at lahat ng inyong mga prayer requests at kahilingan
ay tutugunin at sasagutin ng ating Panginoon. Kaya halika na, makipag-participate, makipag-coordinate. Nakikita niyo po ang mga detalye kung paano ninyo maipapadala ang inyong mga kaloob. Sa ngayon, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa hamong ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.